Sa ibang balita naman, matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Energy na tanggalin na ang systems loss charges sa singil sa kuryente, ilulusunod na ng kagawaran ang Brigada Contra Jumper ngayong taon. Iyan po ay para masugpo ang mga illegal na koneksyon at maibaba ang bill ng mga consumer. Eliza Insigne sa report. Matapos iutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtanggal ng system loss, sisimulan na ng Department of Energy ang pag-aalis ng non-technical system loss charge sa electricity bill ngayong taon. Kabilang sa proseso ng pagtatanggal ng non-technical loss ang paglunsad ng Brigada Contra Jumper. Isa kasi ang illegal connection at tampering ng metro sa dahilan kung bakit mataas ang binabayaran ng mga consumer. Consumers should not be made to shoulder costs arising from electricity that is illegally taken or improperly accounted for. Nor should consumers pay for costs due to inefficiencies of their electric cooperatives. Sisimulan ito sa inspeksyon ng metro. Malaki rin nila ang mababawas sa electric bill kung mawawala ang non-technical loss. Pag natanggal natin yung non-technical system loss for those who are connected to the co-ops, that is about 3 to 4% ang mababawas sa kanilang bill. Doon naman sa private DUs, ang non-technical system loss nila is about 1 to 1.5%. Pero aminado ang ahensya na medyo matatagalan pa ang pagtatanggal ng technical system loss dahil kakailanganin ng infrastructure para rito na target gawin sa January hanggang July sa 2027 kung aprobado na ng Energy Regulatory Commission. Para tuluyang maging maayos ang billing system sa kuryente, mag-i-invest ang DOE sa pagpalit at pagsasaayos ng mga metro. We have to improve the system, yung billing system natin, which means ang mga metro dapat medyo smart na siya, no? Medyo mahirap na siyang idayain. So, the investment will be on the meters. Ayusin ang lahat ng mga metro all over the country. Sa ngayon, nakikiusap ang ahensya sa publiko na i-report sa eGov app ang mga illegal connection o jumper at tampered na mga metro para hindi na magbayad ng mataas na kuryente. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Eliza Insigne ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.